kailanman masisira ang imahe ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos dahil sa kanyang 7 alas na nakakalat sa buong bansa. Simulan natin sa ika-7 alas na matatagpuan mula Quirino Avenue sa Maynila hanggang Southern Tagalog Arterial Road sa Santo Tomas, Batangas. Ito ay ang South Luzon Expressway or SLEX na ginawa noong 1970s. Ito ay may habang 60 kilometro at tinaguriang pinakauna sa Southeast Asia. Ang ika-6 na alas ni Marcos ay matatagpuan mula EDSA sa Quezon City hanggang Mabalacat, Pampanga. Ito ay ang North Luzon Expressway or NLEX na ginawa rin noong 1970s. Ito ay may habang 84 na kilometro at tinagurian ring pinakauna sa Southeast Asia. Kasama sa NLEX ang Candaba Viaduct na tinaguriang pinakamahabang viaduct ng bansa sa habang 5 kilometro. Ang ika-5 alas ni Marcos ay matatagpuan mula Baclaran hanggang Monumento. Ito ay ang Manila Light Rail Transit System o mas kilalang LRT-1 na binuksan noong 1984. Tinagurian din itong pinakaunang light rail transit sa Southeast Asia. Ang ika-4 na alas ni Marcos ay matatagpuan sa Calauit Island sa Palawan. Ito ay ang Calauit Island Safari Park na binuksan noong 1976. Ito ay may lawak na 3.7 hectares at may 8 uri ng hayop na mula pa sa bansang Kenya. Tinagurian itong pinakaunang safari park sa Southeast Asia. Ang ika-3 alas ni Marcos ay matatagpuan sa pagitan ng Samar at Leyte. Ito ay ang San Juanico Bridge na binuksan noong 1973. Ito ay may habang 2.16 kilometers at tinaguriang pinakamahabang tulay ng bansa. Ang ika-2 alas ni Marcos ay matatagpuan sa probinsya ng Bataan. Ito ay ang Bataan Nuclear Power Plant na huling na inspeksyon para sa kaligtasan noong 1985 ng International Atomic Energy Agency. Inaasahan sanang makapagbigay ang planta ng 623 megawatt na kuryente, ngunit di pa rin ito binuksan simula noong nangyari ang 1986 EDSA Revolution. Ang nuclear power plant na ito ay tinaguriang pinakauna sa Southeast Asia. At ang pinakamalakas at numero 1 alas ni Marcos ay matatagpuan sa Visayas. Ito ay ang Leyte Geothermal Pilot Plant na binuksan noong 1977 at tinaguriang pinakauna sa Southeast Asia. Sa unang bahagi ng operasyon, ang planta ay nakapagbigay ng 3 megawatt na kuryente. Pero sa kasalukuyan, ang Leyte Power Plant ay nakapagbigay ng 700 megawatt na kuryente. Ang geothermal plant ay sinasabing pinakamalinis at pinakamurang paraan upang makapaglabas ng kuryente.